Ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning mga kapatid at welcome po sa unang Misa de Gallo. Ano bang dapat nating maintindihan o maunawaan sa umagang ito? Now, gusto kong iparating sa inyo itong hiyas na meron si Kristo na maaring magamit natin paano tingnan ang buhay, paano harapin ang buhay. Kaya sa pagdating ni Jesus, nakilala natin siya bilang mahabagin, mapagpatawad, umiibig. Ano pang meron kay Kristo, hindi kamay na bakal yung kanyang pamamaraan para sumunod ang tao, para makinig ang tao sa kanya. Pinapanatili niya ang kanyang pagiging compassionate heart. Yun, maganda po yan. So, ang tanong mga kapatid, paano natin harapin ang buhay kung marami ang kulang? Paano ba natin harapin? Anong pamamaraan ng tao? Marami nang nangyayari sa buhay at ginagawa natin lahat pero parang kulang. Nakita natin na ano ba pa bang dapat nating i-sustain na maging consistent tayo sa mundo ito. So, gayahin natin si Kristo. Ulitin ko nung sinabi ni Juan, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan. Kapag tayo mag-interpret na, darating yung Pangulo, di ba mataas yung ano natin? Dito yung mga artista. Napakataas yung pagtingin natin sa mga ganon. Pero ganon din yung anticipation ng mga tao na darating. Sabi ni Juan na darating na kasunod ko ang isang makapangyarihang Diyos. So mataas ang pagtingin natin. At sabi ni Juan, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali sa kanyang panyapako sandalyas. So nung dumating si Jesus, sabi pa nga ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Yan. So ang mga tao ay, akala nila ang Diyos ay majesty. Parang ganun pagtingin natin eh. Pag sinasabing makapangyarihang Diyos ay napakatindi ang kanyang gesture. Pero, anong nangyari? Imagine, nasaksihan pa ni Juan na bumaba kay Jesus ang Espiritu Santo at tinig mula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. So napakatindi yung introduction ni Juan Bautista tungkol sa anak ng Diyos. At expected ng lahat na si Jesus ay walang katulad, Panginoon ng Panginoon. Tama naman, ganun ang interpretation natin kay Kristo na siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit, anong nangyari nung pagdating ni Jesus? Anong kanyang gesture sa mga tao? Nagpakababa siya, simpleng tao, hindi judgmental. Di ba meron na sanang huhusgahan na babae, pero sabi ni Kristo, ang sinumang walang kasalanan ang siyang may karapatan na manghusga sa babaeng ito. So maganda po na ang presensya ng Diyos ay nasa mga nangangailangan, nasa mga inaapi, nasa mga makasalanan. Take note. Kaya maganda ito na upang maging kaaya-aya nating harapin ang bukas na puno ng pag-asa ay sa pamamagitan ng habag. Malaking tulong ba yung kahabagan? Malaking tulong ba sa tao yung kakumbabaan? Malaking tulong ba sa buhay ng tao yung instead of condemnation ay pagpapatawad na lang? Malaking tulong ba? Malaking tulong po yun. Kasi doon natin mapanatili yung kaayusan. Okay? Yun ang, di ba, ang mga leaders ngayon, implement ng batas ang mga leaders para makontrol ang tao, para sumunod ang tao. Marami silang mga policy, kahit ang church, ang daming policy. Kahit ang mga simbahan ay maraming mga requirements para magkaroon ng good management, magandang sistema ng pamamahala. Pero kung titingnan natin si Kristo, nagkaroon ng order lahat dahil una sa kanyang kakumbabaan, namuhay siya ng simple, instead na ipakita yung kanyang kapangyarihan, di ba? Kapag ang isang tao ay may potential, high education, pinapakita niya yung mataas na pamantayan. Pero si Kristo hindi gumamit ng kapangyarihan.
buong buhay ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao, hindi siya masyadong gumamit ng kapangyarihan para i-control ang tao. So magandang observation yan. Nasa mundong ito, para maging effective yung ating pamamahala, yung pananaw kung paano natin abutin ang bukas na maganda o makabuluhan, ay dahil pala sa kakumbabaan, okay? Kahabagan at kakumbabaan. So mga kapatid, si Jesus ay gumamit ng pag-ibig, pagpapatawad, hindi power and authority, hindi kamay na bakal ang pananaw niya upang sumunod ang mga tao. Okay? Hindi ganun ang kanyang pamamaraan. So, sa atin, anong gusto natin? O kapag hindi kayo sumunod, walang ayuda. Pag hindi kayo, di ba ganun yung pamantayan natin? O pag hindi kayo, pag hindi mo gawin ito, wala kayong baon, ano pang ginagamit natin. Parang tinatakot pa natin yung isa't isa para sumunod at ma-practice natin yung order. So si Jesus ay napanatili niya ang kaayusan sa pamamagitan ng habag, awa. So hindi condemnation ang solution para paniwalaan ka ng mga tao. Pinapairal ni Jesus ang pag-ibig at pagpapatawad. At yung patuloy niya na pangangaral, so ito ang kulang. Kasi tayo pag nangangaral tayo, isa lang. Hindi naman memorize yun eh. So dapat pala, araw-araw. Araw-araw kayo magsisermon sa anak nyo. Araw-araw kayo. Kasi yung aral o teaching ay, para bagang, kasi hindi natin ma-absorb masyado. Kasi iba yung material na pamantayan at spiritual. Ito kasi spiritual eh. Magkaiba yung spiritualidad kasi simplicity ang kanyang pamantayan. Ang daigdig kasi iba din yon ang kanyang pamantayan. Kaya socialization, ano pa yung ginagawa natin. Napakataas na yung standard ng mga tao ngayon. Kaya pagdating sa spiritualidad, parang malayo na ang gap sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga kabataan. So ngayon, dapat pala ay tuloy-tuloy yung teaching. Pag sinasabing teaching ay parang ipapaunawa natin lagi kasi kung bakit mayroong gap ang tao kasi miscommunication. Isa yan sa mga nakikita natin. Lalong-lalo na ngayon kasi cellphone na lang eh. Hindi na tayo masyadong nag-uusap, hindi na tayo masyadong pinag-usapan yung mga issues. Yung kasi, para magkaroon ng kaayusan lahat, dapat pala pinag-usapan yung mga issue, mga nangyayari sa buhay. Bakit hindi tayo masyadong umunlad? Ayun, pag-usapan nyo yan. Bakit hindi tayo masyadong masaya? Pag-usapan yun. Kasi yun ang mga issue na nangyayari sa buhay ng tao. So, si Jesus, mga kapatid, ang patuloy na pangaral ni Jesus ang pinaka-effective. Kaya hindi siya humihintong mangaral. Nasa bundok, nasa sinagoga, kahit yung nasa daan ay nangangaral si Kristo. Okay? So sa patuloy na pangaral at pagpapatuto ni Jesus sa mga tao, ay siya'y ginawang pamantayan ng Kristyanismo. Alam niyo ba na hindi Kristiyano si Kristo? Hindi siya Kristiyano eh. Judaism ang kanyang religion. Hudyo siya. Pero dahil nga sa kanyang matinding pananaw, prinsipyo, teaching, so ginawa nating modelo si Jesus sa pagiging Kristiyano. So isa din po yan, gawin nating modelo si Kristo para magtagumpay tayo sa gitna ng injustices, mga panlalamang sa mundong ito, sa kapwa. Kasi ganito ang daigdig eh. Dapat maintindihan natin na ganito ang daigdig. So anong pamantayan ang dapat nating weapon, sandata sa ganitong mundo. So, yung best weapon ni Jesus ay kakumbabaan. Okay? Habag, awa, less talk, less mistakes. Kaya yung pagsasalita natin, kung marami, baka marami din mistakes. So sa pagiging tahimik natin, ano bang ibig sabihin ng tahimik? Sabihin mong tahimik ka, kahit tinatanong ka tahimik lang. Hindi ganon. Ang pagiging tahimik ay siyempre napanatili mo yung karunungan. Si Jesus ay maalam yun eh. Pero hindi siya masyadong nagsasalita ng agad-agad. Talagang minsan
Nag-draw pa siya sa lupa. O may mga parable pa siyang sinasabi sa mga tao para maintindihan. So sa pagiging tahimik natin, mapanatili natin ang Espiritu ng Diyos upang magabayan tayo sa gitna ng sangkatutak na sitwasyon na meron sa mundong ito. Sa kakumbabaan at awa, lalabas ang karunungan at pag-unawa. So ganun pala. Okay? Sa pagiging tahimik natin, mapanatili ang Espiritu ng Diyos. Bumaba ang Espiritu ng Diyos kay Kristo. Talagang sumasa Kanya, mga kapatid. At sa kakumbabaan at awa ni Jesus, nandoon yung karunungan na panatili. Alam niyo ba na ang karunungan ay gift of God? Sabi nga na isang book of Ecclesiastico, na hingiin ninyo ang karunungan kasi ito'y mula sa Diyos. Sa panahon na mapanatili ang karunungan ng Diyos sa tao, gagabayan niya kayo. So, ibig sabihin, ang Espiritu Santo pala isang espiritu din o na pumapatnubay sa isang tao. Kaya kung basahin niyo yung Old Testament, maraming mga karunungan na napakatindi na kailangan nating hingiin sa Diyos para mapanatili sa atin. Maging ang kakumbabaan at awa ay mapalabas natin ang karunungan ng Diyos at pag-unawa natin. Kaya maghari sa atin ang katwiran, katarungan at mababang loob mula sa Diyos kung ganun ang pamantayan natin. Okay? So sa unang Misa Regalio, we are advised to be a compassionate heart kay believers of Christ. Dahil napagtagumpayan ni Jesus ang daigdig sa ganitong pamantayan, so mataas ang porsyento na mapagtagumpayan din natin ang buhay. Okay? So yan lang. Ito lang ang dapat iwasan natin. Kasi yung galit, yung inggit, yung pagmamalabis sa mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi makakatulong. Okay? Sa mga bagay na inaasahan natin sa darating na panahon o sa usaping tagumpay at maayos na pamumuhay. Yun lang ang limitahan. Kung hindi man nyo malimitahan, ipanalangin nyo sa Diyos na hindi nyo maisip yan. Kasi mataas na porsyento kapag galit yung mga ibabaw sa tao. Mataas yung porsyento na ilihis tayo. Okay? Ilihis tayo sa kaayusan, sa gustong mangyari sa buhay. Okay? So gaya kay Kristo, nananahan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, dahil sa Kanyang kakumbabaan, awa, habag, pag-ibig at pagpapatawad. So bilang Kristiyano, gayahin natin si Kristo upang ang kadakilaan din ng Diyos. Ito yung hindi natin naintindihan. Alam nyo ba na once na nakitaan tayo ng Panginoon ng kadakilaan, mananatili siya sa iyo. Meron tayong tinatawag na the omnipresence of God, the omnipotence of God, yung the omniscience of God. Itong tatlong ito ay kayang mananahan sa isang tao. So, ang kadakilaang ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan, ang siyang mananahan sa tao kung napanatili natin itong habag, kakumbabaan, awa, pagpapatawad. Okay? Magandang hiyas na dapat nating taglayin habang tayo naglalakbay sa mundo na puno ng kaguluhan, puno ng sitwasyon, maging ang buhay natin ay sangkatutak na sangkatutak na mga pinagdaanan. Okay? Matutulungan tayo sa ganitong pamantayan, sa hiyas na pinapakita ni Kristo upang ang buhay, yung mga hamon sa buhay, mapanatili natin yung kaayusan. O meron mang nag-exist pa rin na hindi maganda, at least malimitahan natin or maging mapanatag tayo. Okay. So sa ganitong pamantayan, maganda itong sinabi kahapon na matutulungan tayo ng Panginoon para wala ng kasawiang dapat pang katakutan ng tao. Kasi puspusin tayo ng kalakasang loob at kapangyarihan mula sa Diyos, ay yung kapanatagan ang nangibabaw. So, simple lang ang gustong iparating ng ating ebanghelyo. Gaya kay Kristo na pagtagumpayan niya dahil sa kakumbabaan at kahabagan. Okay? Ganon lang pala. Naway gamitin natin yan, mga kapatid, kaysa isang karunungang magbibigay sa atin, dadalhin tayo sa maayos na pamantayan. Okay, amen? Sa pangalan ng ating Diyos,